Tayo po manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na po Jesus. Siyang matamis at banal presensya. Salamat sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng adults choir, children's choir, youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat sa alak niya matatapat. Sa pag-aaral salita, malapinuni ko magpalat, sa ganakil ako magagawa. Umasalam ako sa inyo sa nang dalangin aming inikala malapastor. Bless that survey once again, O Lord, through your word. At aking sinasaway lahat kalang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipan down sa opposing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto our Lord Jesus Christ. We always remember the blessed preachings and teachings of our beloved Pastor Evangelist Will Distad Almeida, the end-time prophet of loving God, and our beloved Sister Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved children, beloved preachers, beloved workers, visitors, and ganoon din. I'd like to greet our beloved in-laws, our beloved Mr. Pogs, beloved Mami Esther. God bless you po, Mami and company. God bless you so much sa ating mga webcast viewers at sa inyong lahat. Puri ng ating mahal na Panginoon. Kindly read Matthew chapter 1 verse 26 up to 28. Pakitalon sa 38. Mateo 1, 26 hanggang 28. Italon sa 38. 1:21, 26, talon sa 28. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Dito sa 26, ako na lang mabasa. Sa verse 26, pakitalon. Luke 1:26. Ako na lang mabasa niya, mahal. Book of Luke, chapter 1, verse 26 up to 28. At talon natin sa 38. Nang ika-anim na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel na sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazareth, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang pangalan ay Jose, na ang kanyang David, at Maria ang pangalan ng dalaga. 28. At pumasok siya sa kinaroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasayo." 38. At sinabi na Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Malapakan natin malapeno. Amen? Ipalain ng malapeno pagkabasa ng kayang mga banal na salita. So, nakita natin dito yung the humility of Mary. Nung sinabi ng anghel na pinagpala ka dahil ang Panginoon ay sumasayo, dahil
ikaw nakasumpong ng biyaya, ikaw ang magiging ina ng Savior, ang tagapagligtas. Walang iba ang ating mahal na Jesus bilang tao. Amen? So, nakita natin dyan, sa verse 38, and Mary said, Behold the handmaid of the Lord. Pag sinabing handmaid, alipin. Handmaid, alipin. Ay, yan naman. Narito ang alipin ng Panginoon. The humility and faith of Mary. Kita natin yung huwaran na ina sa Banal Sulatan. One of them is Mary, ang ina ng mahal na Panginoon Jesus bilang tao. And blessed, happy Mother's Day pala muna na mahal. Sa lahat ng mga mothers, pinagpalang mga mothers, una sa ating beloved Mama Dear, dahil sa pastor, nakasama po namin for how many years. Nakita ko rin yung great humility and service, mga paghihirap sa mga trials, mga pagsakripisyo sa church, sa mga anak, ang daming anak, inamahal. Kaya labis akong pinapaabot ko ang pag-appreciate sa ating beloved assistant pastor, bagamat di natin sa kasama, pero the memory is still here. Diba? Say, praise the Lord. Yung memory, kasama pa rin natin. Sabi ka lang ba ng sulatan, the righteous is always in remembrance. Hindi raw nawawala ang alaala ng mga matutuwid. And of course, sa mga beloved children, a mother, na ating dearly beloved parents in the Lord, lahat po, hindi po maisa-isa, lahat po ng mga mahal na anak na ating mga magulang sa Panginoon. We love them so much. All the mothers and beloved children, mga apo, mga pastor, mga manugang, we love you so much. Happy, happy Mother's Day. And of course, I don't like to forget my beloved sweetheart. Marami ring anak. Nakita ko rin ang sakripisyo. Kaya binabati ko rin na katuwang namin, hindi makarapat-dapat, katuwang sa gawain. I saw the sacrifices, the sufferings sa aking mga anak, na mga mother na rin, mga in-laws, sa aking beloved mother-in-law, nandito ngayon. Kasama-sama po namin sa mga pagsubok ng araw, wala kami makain. Totoo ba ko sa lantan, after the suffering, God will bless us. Amen? Kaya, pinagpala yung mga matyaga na naglilingkod. Hindi ka mananatiling nasa pagsubok. Isang araw, pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. So nakita natin dito, and beloved Mami Esther pala, nabati natin, Happy Mother's Day. Mami, God bless you so much. At mga kasama po ninyo mga in-laws, beloved Minister Folks. God bless you so much. Happy, happy Mother's Day po. Dito nakita natin yung humility of Mary. So, kung nakita naman natin, Mary and Joseph sa Banal na Kasulatan ay very simple family, simple people, abang pamilya. Abang pamilya. Sa Banal na Kasulatan, most of the time, ang pinipili ng Diyos yung mga mabababa lamang. Amen? God always starts with humble beginnings. Lagi nagsisimula siya sa mabababa. So, kung basahin natin ang talambuhay nila, pag-aralan natin ang talambuhay nila, Mary and Joseph, they are very poor. Mahirap talaga sila. Hindi man dirisahan sinabi sa Banal na Kasulatan, malalaman natin sa magitan ng kanilang offering. Nung sila nag-offering doon sa templo, dahil inaalay nila mahal na Panginoon Jesus bilang tao, 2 ibon na maliliit lamang ang kanilang inalay. So wala silang kakayanan.
Yung mga may kaya nung araw, mga baka ang kanilang inaalay. Kambing, baka. Sila, 2 turtle dove. Yan ang alay na mamahihirap sa lumang tipan. Mga ibon lamang na maliliit. Kaya yun ang inalay nila. Meaning, they are a poor family. Sila'y mahirap. Pero, ang Diyos hindi tumitingin sa kalagayan natin dito sa lupa. Amen? In fact, He always chooses the humble. Lahat naman tayo nagsimula sa wala. Most of us here, kaunti lang sa atin yung matataas na tao. Most of us are ordinary people. God chooses the ordinary. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? So that His glory will be seen all over the humankind para makita ang kayang gloria at gusto niya pakita na wala ang tao may pagmamalaki. We are just human, we are ordinary. Pero pag nakilala mo na Pinoon, pagpapalain ka, itataas ka, analalhati ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, bago natin tuloyan, kindly read Proverbs chapter 22 verse 5. Kaya pinipili pala niya yung mga mababa kasi gusto niya pagpalain. Amen ba? Yun naman? 22 verse 5. Pakibasa. Proverbs. Dito po sa 22 Kawikaan 22:5. 22:5. 22:4. 23:4. Huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Amen. Ang kagantihan sa pakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Ayan, no? By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Ang kagantihan sa pakumbabaan. So, before honor, before blessing, comes humility. Malapakan natin, malapain noon. Amen? Yan pala sekreto ng pagpapala. Sabi naman sa sulatan. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Si Mary, dahil sa kanyang humility, God has given her honor. She became a mother of the Savior of the world. Bilang tao, siyang ina ng ating malapin. What an honor! Isang malaking karangalan. Amen? Ibasa, praise the Lord. Totoo ang malasulatan. By humility and fear of the Lord are riches and honor and life. Gusto mo lang riches? We need humility. You want honor? We need humility. You need life, buhay, eternal life. We need humility. Kasi ang paglilingkod sa malapinoon, maraming pagsubok ka na dadaanan. May mga pag-insulto kang madadaanan. You will be humiliated by other people. Pero pag may humility tayo, we can survive and we can go, we can enter the gates of heaven. Amen? Puri natin malapay noon. Kaya, yung mga trials natin, pagpapala yan. Amen? There is a lesson, a great lesson with our sufferings and trials. Hindi tayo diretso pinagpapala. Because God teaches us a lesson before He gives us victory and blessings. Marami mo lang aral ibibigay sa atin. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Pakibasa. Deuteronomio 8:2.
Deuteronomio, Kabanatang 8, Talatang 2. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. 40 years sinubukan ang mga Israelites. 40 taon sila'y sinubok sa ilang. Mahaba ang kanilang pagsubok, minamahal. Kaya huwag tayo magtataka kung minsan natatagalan yung trials natin. Amen ba, mahal? Ito 40 taon sa ilang. Upang kanyang, ang layunin, kaya sila'y dumaan sa ilang. Sa ilang, walang pagkain. Wala silang mainom na tubig. Paggabi, napakalamig. Pag-araw, napakainit. Marami mga ahas, marami mga alakdan. Diba? Yun ang dinadaanan nila. For 40 years. Ano ang layunin? Bakit sila dumaan doon? Upang kaniyang mapakumbaba ka. Malakpakan natin, malapay lang. Yun palang layunin. Upang mapakumbaba ka. When we are going through sufferings in our lives today, we have to realize and understand the purpose of it is to humble us down para tayo maging mababa. Dahil pag mababa na tayo, diyan ka na itataas ng ating malapayron. Malapakan natin malapayron. Amen. Upang kanyang mapakumbaba ka at subukin ka. Beloved Praise Brother Mer, nakikita ko. Welcome. Beloved Praise Beloved Brother Mer Navarro. Welcome again sa Pilipinas at sa Bulacan. Ating isang mangaral natin dito, isang seaman. God bless you so much, Beloved Brother Mer. Salamat sa Malapilon sa iyong malalhating pagdating. Puri na ating Malapilon. Ayan, itong layunin ng ating Malapilon. At subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso. Kaya pala sila dumaan sa ilang para sila'y mapakumbabain at subukin na maalaman kung ano ang nasa ng iyong puso, kung ano ang nasa. Kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. So, isa sa mga layunin ng trials o pagsubok para makita malapinon kung gaganapin ba natin ang kanyang kalooban o hindi. Di ba? Kasi most of the time, the Christians, pag may pagsubok, ayaw na sundin ang kalooban ng malapinon. Kaya isa sa mga layunin, pag may pagsubok tayo, dapat lalo tayo magpumilit na gawin ang kanyang banal na kalooban. Kasi sinusubok ka lamang para makita kung susunod ba tayo o hindi. Amen? Madali sumunod. Pag smooth yung ating dinadaanan, walang mga kabalakid, madaling sumunod. Pero pag medyo marami ng tinik, ayaw na natin sumunod. Pero patunayan natin na mahal natin Malapinon, kahit na may balakid, gawin pa rin natin yung kalooban ng ating Malapin. Verse 16. Italo natin sa verse 16. Diyan sa talata na yan. 8:16. Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng inyong mga magulang. So, hindi nila kilala yung pagkain. Yung mana, hindi nila kilala. Pagkain po yan ng mga anghel. Mana, yun lang ang kanilang kinakain. Parang wafer, maliliit na wafer, yung mana. Bumabagsak yung galing sa langit. Nandun sa ilang, pinupulot nila yon. Yun. Yun ang kanilang pagkain for 40 years. Hindi nga nila kilala yun kasi hindi naman pagkain sa lupa yun. Pagkain yun sa langit. Upang kanyang
mapakumbaba ka. Yan na naman, lumabas na naman. Kaya mana ang kanilang kinakain para mapakumbaba raw sila. Biro mo, 40 years yun ang kinakain mo. Nakakasawa yun. Di ba? Walang malang ulam, so nakakasawa talaga yung 40 years. Kung wala kang humility, baka itapon mo yan. Baka magreklamo ka, pambihirang buhay ito, bakit araw-araw, 40 years, ito lang aking pagkain. Pinahintulot yan para makita kung tayo'y may humility. Malapakan natin ang malapakan. Amen ba? Ayan o. Upang kanya makumbaba ka at kanyang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. Pinahintulot yan, mahirap na kalagayan, pero ang pagkain mo, 40 taon, puro tinapay lang, puro wafer. Mahirap yan. Pero, pag nakapasa sila dyan, sabi ng mga Pilipino, upang sa huli, pagpapalain ka ng ating manapay. Ayan sila. To do thee good at thy latter end. Yung pala ang purpose. Kaya yun lamang kailang kinakain para gawan sila na mabuti sa huli. So the principle does not change. Sa ating panahon, ito ang ating buhay. Magpure, dumalo, di ba? Ilang taon na sa atin. Balik-balik tayo. Di ba? Magbigay. Ba? Kung tayo'y walang pakumbaba, baka magsawa na tayo. Pero sa huli, magpapala pala kung tayo'y magpapatuloy. Malapakan natin, malapahin na huli, amen? Kaya hindi tayo nagsasawa, gumawa na mabuti. Hindi tayo nagsasawa kasi alam natin na ang Diyos napakabait. Sabi ng Biblia, after the sufferings, God will bless you and He will establish you. He will give you victory after the trials and suffering. Kaya, kahit mahaba na yan, tiisin natin. Ang Israelita, 40 years. Di ba? Pero sad to tell, most of them didn't make to the promised land. Marami sa kanila hindi nakarating sa lupang pangako. Dahil tumingin sila sa kahirapan. So, a lesson na naman sa atin, ibig sabihin, huwag tayong titingin sa mga negatibo dito sa mundo, sa anumang bagay dito sa mundo. Tingnan natin yung pangako ng ating Malapinon. Makakarating tayo sa kanyang pangako. Kaya pinagpala, iba sa atin, 30 years na, 20 years, 10 years, 40 years, nandito pa rin tayo. Ibig sabihin yan, nagtagumpay ka, kapatid. Ready ka! Hallelujah! Pinagpala ka! At pinakamalaking pagpapala, handa ka pumasok sa kaharian, sa langit ng ating Malapan. Yan ang pinaka-great blessing. Nung nakasama tayo sa rapture, nakasama tayo sa pagpasok sa langit. Pinakamalaking pagpapala. Hindi kaya bayaran ng lahat ng mga kayamanan sa mundo. Pero ang Malapinon, hindi lamang langit ang pangako, pati sa lupa, marami siyang pangako. Hallelujah! So, ano mga sekreto? Humility, pagsusumamo, sacrifices, pinag-aralan natin na sa Biblia naman lahat yan. Nagpupumilit, kasi ang Malapinon, lahat ng bagay, pinubay din na sa atin. Lahat ng bagay, niready nila sa atin. Ganun lang mind ng ating Malapinon. Sa creation pa lang, sa Genesis, makita natin yung puso ng Diyos, di ba? Nilikha niya muna yung kailangan ng tao. Tubig, pagkain, halaman, lahat nandoon. Sa garden ng Eden. Nilikha niya lahat. Panghuli niya nilikha ang tao. So nakita natin, mga Pinoon, ang puso niya nakita natin, pinoprovide niya. Nire-ready niya lahat ng kailangan natin. Pero nasa atin na lang yun.
In our time, nasa atin lang po yan. Paano natin kukunin? Palapakan natin, mahal na Panginoon. So, yan lang sabi ng sulatan ng sekreto. Sacrifices, prayer, love, faith, ayan, diba? Humility. Pag nasa atin yan, madali natin makukuha yung mga provision ng ating mahal na Panginoon. Pero minsan matagal kasi nga tinuturuan tayo. Katulad binasa natin, by humility and fear of the Lord are riches and honor and life. Humility pala. One of the greatest virtues of a Christian, humility, makukuha mo. Kasi nga pag may humility tayo, hindi tayo matitisod. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kahit anong masama pa narinig natin, hindi tayo natitisod kasi may humility tayo eh. Diba? Kaya makakasurvive tayo sa mga trials, sa mga negative sa mundo, makakasurvive tayo. Kaya matatanggap mo ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik, tinatamasa na natin yung pagpapala. Iyon ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen? Isaiah chapter 66, verse 8. Can you read? Isaiah 66:8. Sino nakarinig ng ganyang bagay? Sino nakakita ng ganyang mga bagay? Ipinanganak baga ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba ang paminsan ang isang bansa? Sapagkat pakaramdam ng Sion ay nanganak ng kanyang mga anak. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipinanganak baga ang lupain sa isang araw? Ilalabas bagang paminsan ng isang bansa? Sapagkat pagdaramdam ng Sion ay nanganak ng kanyang mga anak. As long as Zion travels, she brought forth her children. Ang tinitindihan yung suffering. Pag sinabing pagdaramdam, kahirapan. Di ba? So, spiritual ang tinutukoy. Kung ang Zion daw, o Sion, ay nagdaramdam, nanganak siya ng kanyang mga anak. So, Sion o Zion sa Lumang Tipan, that is the mountain temple in Israel. That Mount Zion. Kung nandoon si Haring David sa Mount Zion, nandoon na kayang tahanan. Nandoon po siya, yun ang simbahan na tao doon, Temple Mountain. That is Mount Zion. Then another Mount Zion is heaven sa Lumang Tipan. May Mount Zion na langit, may Mount Zion sa Israel, yung Temple Mountain. Mayroon din Mount Zion sa panahon natin. Sino yan? Church, iglesia, yan ang Mount Zion. Palapakan natin, malapayan na. Amen? Bundok ng Sion, church sa ating panahon. Pag nagdaramdam ang church o Zion, Sion, nanganak sa kanyang mga anak. Pag walang sakripisyo ang church, walang maliligtas. Kaunti lang. Palapakan natin, malapayan ulit. Kailangan magdaramdam. Ang ating mahal na magulang sa Malapinoon, hindi nagsumamo, hindi nag-ayuno, walang katapusan na sakripisyo, walang ipanganganak. Baka isa sa atin hindi nakarating. So, kailangan ng sacrifices ng Diyos para maraming maligtas. Palapakan natin, Malapinoon. That is the principle of the Word of God. Ganun din, kung gusto mo lang tagumpay, gusto mo magpapala, you have to make sacrifices. Yan ang prinsipyo ng Word of God. Ang mahal na Panginoon niya, pinakitaan tayo. Nung siya'y nagkatawang tao, hindi naman agad pumunta, niligtas agad tayo. Hindi Naghirap mula sa doon sa krus ng Kalbaryo. Katakot-takot na hirap, doon lamang tayo napatawad. So the principle is always the same. You want victory, you want prosperity, gusto rin ng Diyos yan. Yung nga lang, may bayad yan. You have to make sacrifices. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan, no? Kung nagdaramdam ang Sion, nanganak ng kayang mga anak.
May nauna pa dyan. Ilalabas bagang minsan ng isang bansa. Ang bansa ba nabubuagan? Yung Pilipinas, tingnan nyo nung 1950s, 1930s. Ang bahay, puro kubo lang. Kita mo, ako nakita ko sa history. Puro kubo. Napakahirap ng kalagayan ng mga Pilipino. Kaya nga, hindi agad nabuo ang isang bansa sa isang araw. It takes a lot of years na dumaraan bago naging maunlad ang isang bansa. Di ba ngayon? Punta ka doon saan, lalaki na ng building noong araw, mga kubo lang yan. The same is true in the spiritual realm. Gusto man tagumpay, magsimula ka sa mababa at papunta ka doon sa mataas. Palapakan natin, malapino. Amen? Tingnan mga kapatiran natin, mga nagsakripisyo. Di ba? Tingnan natin mga patutuo kanina, narinig ninyo. Walang masakyan. Di ba? Walang pamasahe. Pero ngayon, nagbibilang ng mga sasakyan. Ganun lang Diyos. He always starts with small beginnings, humble beginning. Tiisin mo yung mababang kalagayan. Tiisin mo yung mga trials na yan. Dahil ang purpose yan, para maging mababa tayo. Para worthy tayo. Karapat dapat tayo sa mga pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi naman sulatan, sa mga unbelievers, they don't understand the ways of God. Kaya inuusig na tayo kasi hindi nila naintindihan ang kaparaanan ng Diyos. Sabi naman sulatan, sabi naman ng Panginoon, my ways are not your ways, neither my thoughts your thoughts. Pero sa atin na nakakilala sa mga Panginoon, naintindihan na natin. Kaya hindi tayo nanlulupaypay. Tuloy tayo. Dahil alam natin na sa dulo ng doon, makakamit natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 1. Pakibasa. Efesos 6:1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Amen. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sabagat ito'y matuwid. 2. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Mga anak ha, ang hirap ng buhay ng mga magulang, lalo na yung ina. Bago tayo lumitaw sa mundo, hindi basta-basta yung suffering ng ating mga mother. Amen ba naman? As we celebrate this Mother's Day today, kailangan itanim natin sa puso natin our duty to our mother. Malapakan natin, malapakan na. Amen? Ganyan sinabi, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ano kaya yung pangako? Unang utos daw yan na may pangako. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang utos na may pangako. Gusto niyo malaman anong pangako? Pag iginalang mo ang iyong ina at ama, gusto natin malaman anong pangako? Sunod na talata, nandyan ang sagot. Sa 3. Ako na lang babasa. Yan ang pangako. If we respect our parents, this is the promise of God. For you, for us. Ano yan? Upang yumaon kang mabuti. At ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Hahaba. Isa pala sa ang mga anak na mga magalang sa kanilang mga magulang ay isa sa pangako ay hahaba ang kanilang buhay sa mundo. Yeah. Ang sabi sa inyo. That it may be well with thee. Pag sinabing well with thee, blessing ang tinutukoy doon. Pagpapalain ka. Amen? At hahaba ang iyong buhay. Diba sa praise the Lord? Yan ang pangako. For those who respect their parents. Kaya, mga anak, igalang natin ang ating mga magulang. Ama at ina. Marami akong narinig, sabi nung narinig natin. Iba na raw ang panahon ngayon. Pag nasalita yung ama o kaya ina, mas mahaba pa yung salita ng anak.
Ayaw ko gano'ng katotoo yan. Di ba? Pero hindi yun ang programa ng Diyos. Gusto ng Diyos, gumalang yung ama, ang mga anak sa kanilang ama at ina. Marami na sasabi, sa panahon natin, yung baliktad na raw. Takot na yung mga magulang sa anak. Nakakaproblema tayo dyan. Kaya marami naman tayo may kilian ng buhay eh. Di ba? Kasi nga, hindi natupad yung utos na Malapinon. Sabi, ito yung unang utos na may pangako. Pagpapalain ka na, gaganda ang buhay mo, ahaba pa ang buhay natin dito sa lupa. Because we respect our parents. Colossians chapter 3 verse 20. And I read. Mga taga-Kolosas, kabanatang 3, talatang 20. Mga anak, magsatalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sabagat ito totoong nakalulugod sa Panginoon. Napakalinaw na mahal. Mga anak, magsitalima raw sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay magpasakop ang mga anak. Yung marami mga anak, narinig ko lang yun. Marami raw anak ngayon, marunong pa sa magulang. How true? Pero dito sa gawain ng Malapinon, dapat sumunod tayo sa salita ng ating Malapinon. Sundin natin yung nag-utos dahil siya may-ari ng lahat ng bagay. Pag sinunod natin yung may-ari lahat ng bagay, matindi yung pagpapala na ibibigay niya sa atin. Yun po ang sinasabi ng Banasulat. Kaya, mahal, napakarami mga utos na Malapinon na minsan nakakaligtaan natin. Simple commandments na kikilimutan natin. Kaya ang Malapinon hindi nagsasawa na tayo'y laging paalalahanan dahil tayo ay totoong mga anak ng Diyos. Gusto niya makamit natin yung kanyang mga pangako para sa atin. Everybody say, praise the Lord! Exodus chapter, malapit na po tayo matapos. Exodus chapter 23 verse 27 up to 30. Ito yung pangako ng Malapinon sa mga Israelita. Pag sila ay pumasok doon sa lupang pangako. May pangako Malapinon in general sa mga anak ng Diyos. May pangako naman sa mga masunurin sa magulang. Ito naman, pangkalahatan na pangako ng Malapinon doon sa mga Israelites. Exodus 23, 27 hanggang 30. Exodus 23, 27 hanggang 30. Aking susuguin ang sindak sa unahan mo, at aking liligaligin ang buong bayan na iyong paroroonan, at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway, at aking susuguin ang mga putakti sa unahan mo na magpapalaya sa Hebeo, sa Kanineo at sa Heteo at sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa isang taon. Baka ang lupa'y maging ilang at ang mga ganid sa parang ay magsidami laban sa iyo. Unti-unting aking palalayasin sila sa harap mo hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mo ang lupain. Amen. Ito yung sinasabi ng Malapinon bago sila pumasok sa lupang pangako. Sila ay papasok pa lamang. Galing sila sa Ehipto, naglalakbay ang mga anak ng Diyos. Papasok pa lamang po sila sa lupang pangako. Ito ang sinabi ng Malapinon. Aking susuguin ang sindak sa unahan mo. Matatakot daw yung mga tao doon. Kasi nakatira doon sa Kanaan, mababangis na mga tao, mababangis na hayop, may mga higante pa doon. Pero sabi ng Panginoon, matatakot sila sa inyo. Ganun din tayo ngayon. Habang papasok tayo sa kaharian ng Diyos sa langit, huwag ka dapat matakot. Matatakot sa atin yung mga masasama. Magtatagumpay tayo sa lahat ng masama dito sa mundo. Amen? At aking niligaligin
ang buong bayan sa iyong paroroonan at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway. Tignan mo, matatalo yung kaaway. Yung pangako na yun hanggang ngayon hindi nababago. Lahat ng kaaway natin hindi magtatagumpay laban sa atin. Sa panahon natin, ang kaaway natin hindi na po tao, hindi literal. Ang kaaway natin, mga gawa ng diablo. 28. At aking susuguin ang mga putakti sa unahan mo na magpapalaya sa mga Hebeo, sa Kananeo at sa Hiteo sa harap mo. 29. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa 1 taon. Baka ang lupa'y maging ilang at ang mga ganid sa parang ay magsidami laban sa iyo. So, malinaw sa masulatan, ang tagumpay, hindi agad-agad. Diba? So, praise the Lord. Ang pagpapala, hindi agad-agad. Sa mga Israelita, yung lupang pangako, malaking pagpapala yan. Yung Kanaan, yung promised land at that time, is a great blessing for them. Dahil sila'y alipin sa Egypt. Alipin sila. Nung sila'y umiyak, nagsumamo sa mga Pinoon, pinadala si Moses para sila dalhin sa lupang pangako. Amen? Pag may umalipin sa atin ngayon, anong klaseng karamdaman, kahirapan, pagsubok, may umalipin sa iyo, you cry to the Lord, you pray to the Lord, at dadalhin ka sa magandang kalagayan. That is the principle of the Word of God. Hindi tayo magmumukmok pag may mga problema tayo. You cry, you pray to the Lord. Humingi ka ng tulong dahil ang Diyos mabuti sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya. Sabi na Pinoon, dadalhin ko sa lupang pangako. Ngunit hindi ko palalayasin yung mga pagsubok doon, hindi ko alisin sa 1 taon. Baka ang lupa'y maging ilang. Sabi sa English, ang sabi yan? 23, 29. I will not drive them out from before thee in 1 year. Yung mga kaaway doon nila doon, nadadatan nila doon, hindi agad alisin ng Diyos sa loob ng 1 taon. Hindi agad-agad. Mga tao na doon magiging kaaway nila. Lest the land become desolate. Baka ang lupa'y maging ilang. Pag inalis ng Diyos sa mga tao doon, sino pa yung magkukultivate yung lupain doon? Ikaunti lang naman sila. Inapakalawak ng lupain na yan. Ano ba? At ang mga ganid sa parang ay magsidami laban sa inyo. Ano yung ganid? And the beasts of the field will multiply against thee. Yung mga mababangis na hayop, ganid tinutukoy, baka dumami at magiging laban sa inyo. So, hindi mo na pinalayas yung kalaban nila kasi nga, pag lumayas doon, pag pinalis ng Diyos agad-agad doon, sino pa ang lalaban sa mga mababangis na hayop? Iyan dami noon, sila kaunti lang. So nakakabuti talaga yung mga pagsubok. Palapakan natin, malapakan, no? Amen? Magsidami nga yung mga mababangis na hayop, mapapahamak din sila. Kasi lalapain sila noon. Kaya hindi mo na pinaalis yung mga kalaban nila. Kasi yun ang gagamitan ng Diyos para lumaban doon sa mga mababangis na hayop. 30. Unti-unting aking palalayasin sila sa harap mo hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mo ang lupain. Oh? Hinihintayin mo na lang Diyos sila ay dumami, unti-unti lang palalayasin yung kailang kalaban. Tila ba? Little by little, unti-unti, masasakop din ang lupain. Hindi agad-agad kasi nga, pag inalis lahat, mapapahamak din sila. So the same is true in our time. Pag bigla kang pinagpala, hindi mo naintindihan, baka mawala ka sa Diyos. Amen? Palakpakan natin malapeno. Kailangan maintindihan mo muna. Yun ang prinsipyo dyan. Maintindihan mo na mga bagay. Maintindihan mo na natin ang mga bagay-bagay sa paglilingkod. Kasi,
pag bigla tayong nilagay sa tagumpay, baka makalimutan natin sundin ang kanyang panakalooban. Kaya lahat ng bagay, unti-unti kang pagpapalain, tiyaga ka ng tiyaga, unti-unting darating sa atin ang mga pinangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon, 20 years sila naghintay. Saan-saan lang sila? Saan-saan lang maroon, parito, paroon, walang sariling tahanan. Walang makain, walang sasakyan. Hindi tumigil. Kasi nga, unti-unting ang pangako ng Panginoon, hindi bigla, unti-unti. Kasi pag bigla, baka mawala ka. Mag-focus ka doon sa mga bagay dito. Pero pag unti-unti, maintindihan natin na ang mga bagay dito, yan lamang ay pinahintulot ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga sa Kanya, yung hindi tayo mawala sa Kanyang banal na kalooban. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huling talata, mga singers, please prepare. 2 Korinto 12:7. Ikalawang Korinto 12:7, at ang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Amen. Ito kay Pablo. Ito si Pablo nagsulat. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. 8. Tungkol dito'y, may 4 akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Si Pablo po ay may tinik sa laman. Mayroon siyang problema sa katawan. So, kaya pala, hindi nalisan nyo sa kanya, para sa hindi daw sa magpalalo. Para lagi siyang manalangin, lagi siyang magpakumbaba. Amen ba? Naman? Pag may problema tayo sa buhay natin, nakakabuti yan. Para tayo laging magpakumbaba. Kasi pag nagpakumbaba na tayo, doon na tayo itataas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. 3 beses na nalangin upang alisin ito. 9. At siya'y nagsabi sa akin, sabi ni Pablo, mahal na Panginoon, alisin mo ang aking tinik sa laman. 3 beses ang sagot ng mahal na Panginoon. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sabi ng Panginoon, sapat na. Kahit hindi alisin ko yung problema mo sa katawan, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ibig sabihin, yung biyaya ng kaligtasan, sapat na raw. Amen? Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Si Pablo, mayroon siyang tinik sa laman, may kahinaan sa laman. Sabi na Pino, hindi ko alisin yan kasi nga, dahil dyan, nagiging sakdal ang aking kapangyarihan dahil dyan sa kahinaan mo. Malapakan natin, malapakan natin, amen? Bakit? Pag may kahinaan tayo, wala tayong ginawa kundi magpakumbaba at magsumamo. Lord, tulungan, hindi ko kaya to. Doon tuloy, sumasama sa atin ang kapangyarihan ng ating malapay. Kaya't bagkos akong magmapaburi. Kaya sabi ni Pablo, kaya't bagkos akong magmapaburi na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ng Kristo. Last verse, 10. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Si Pablo nagagalak sa kahinaan. Anong klaseng kahinaan yan? Pwedeng kahinaan sa katawan. Si Pablo lagi nag-ayaw, no? So mahina kayang katawan. Pero nagagalak sa, kasi kung mahina ka, diyan ka bibigyan ng lakas ng ating mahal na Panginoon. Yan. Kasi gusto ng mahal na Panginoon, aminin natin na we are nothing. Yan ang gusto niya. Sabihin, Lord, wala talaga. Wala akong sapat na kayanan. Ako'y mahirap na, wala akong magagawa. Yun ang gusto niya. Dahil para yung kanyang power bababa sa atin. Diyan magsisimula ang tagumpay ng bawat isang anak ng Diyos.
Kaya sabi ni Pablo, kaya nga ako'y nagagalak sa kahinaan sa mga pagkaapi. Hinaapi pa natin si Pablo. Sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Tingnan mo. Alam mo? Kahirapan, kahinaan, kahit anong klaseng problema, tanggapin natin, diyan tayo nagiging malakas. Bakit? Kung aasa tayo sa Kanya, Lord, wala akong kakayahan. Hindi ko kaya to. Diyan mo makikita na ang Diyos pala kaya gawin lahat ang bagay. We need to call upon the name of the Lord. Sabi ng Biblia, those who call on the Lord will be saved. Those who call the name of the Lord will be saved. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Saan? Sa lahat ng kahirapan, lahat ng klase ng problema, lahat ng klase ng kahinaan, anong klaseng physical problem. Pag tumatawag ka, tutugunin ka ng ating mga Panginoon. Kaya tama si Pablo, ako'y nagagalak sa kahinaan. Nagagalak sa mga pangailangan. Bakit? Kung ako'y mahina, ako'y malakas. Bakit? Pag mahina ka na, wala ka nang gagawin. Kundi ibigay mo na lahat sa mga Panginoon. Diyan ka. Diyan bababa sa iyo ang power ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin mahal na Panginoon. Na pinagpala tayo, pinamahal. Huwag tayo malungkot pag may mga suffering tayo, may pangailangan tayo, may mga pag-uusig tayo. Huwag tayo malungkot. Ang sekreto lang dyan, lagi pinapangaral natin mga pastor sa atin. At mabasa natin sa Biblia. Lagi kang magsumamo. Kausapin mo mga Panginoon, araw at gabi. Speak to the Lord. Wag tayo ma-discourage. Speak to the Lord. Kaya pinahintulot niya yan para makita mo ang power ng ating malapit. Habang tayo mawit, purihin ang ating malapit. As we sing this song, mga baguhan lumapit kayo sa harapan. May mga sakit, may mga problema. Ilamahal. Gagaling kayo. Just be humble before the God. Follow may mga nahirapan sa kabuhayan. Pinintulot yan to humble us down. Pero pag nagpakumbaba na tayo, we confess our sins, unti-unti na tayong tinataas. Pinusululutas ang mga problema natin. Dakila ka, ika'y tapat sa iyong salita. Habang inaawit natin na mahal, magsisisi po tayo habang umawit tayo sa ating manapin. Dakila ka, ika'y tapat sa iyong salita. Napakabuti mo, Jesus, sa tulad ko nagkasala. Patawad mo'y nadarama. Ang iyong kamay sa aking nakaalay, ganap na kumakabay sa aking buhay. Dakila ka, ay tapat sa iyong salita, hindi nagsasama sa aking laging nakahanda. Umunawa ang pag-ibig mo'y talisay, walang iba makapapantay sa'yo. Taglay, ngayon at pagkailanman, purihin ka, dakila ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, malapit. Dahil kapiling ka, Jesus, sa puso ko, ang ngalan mo'y nakahugi. Pasasalamat ko. Yes, hallelujah, my Jesus. I love you, Lord. Hug you down, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ika'y tapat sa
San. Napakabuti mo. Uli natin na naman. Mahal na Panginoon. Wala natin hahanapin pa. Nasa mapalapin ng lahat ng bagay. Pagtawad mo'y nakaraan. Jesus. Ang iyong kamay sa hilangin nakaalalay. Ganap na gumagabay sa aking buhay. Dakila ka, ika'y tapat sa Jesus! Hallelujah! Nagkinawa sa Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, my Jesus! Hallelujah! Praise the Lord!
pinakamalakas na pagpupuri, pagpapalakpak ibigay natin sa ating malapay na Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! The highest praise, honor, and worship. Lord, there is Jesus. Napakabait na malapayan. Hindi nagtatangi ng tao. Kahit sino, basta ikaw ay lumalapit, hindi ka tatanggihan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, my Jesus. Ay, katawa na, my Jesus. Mamaya, bago tayo manalangin, may mga baguhan. Mamaya, manalangin tayo, mga may sakit, gagaling kayo. It is the will of God for you to be healed. Kalooban talaga naman na pinili gagaling kayo. Malutas sa mga problema ninyo. Yan, kalooban niya yan. Minamahal. Kaya manampalataya tayo at magsumamo para yung mga problema natin alisin ng ating mga Pinoon sa ating mga bisita. Gusto nyo maligtas? Gusto nyo gumaling mga sakit ninyo? Malutas mga problema? Maging maligaya kayo? Gusto malapit na maligaya tayo eh. Pangako yan. Then, ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kailangan natin maniwala sa Ebanghelyo. Una, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating malapit. Ebanghelyo, mabuting balita. Ang Diyos, nagkatawang tao, ating Panginoon, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Ang kanyang dugo, yun ang naglinis sa ating kasalanan. Yung dugo na yan, makapangyarihan yan, minamahal. Lahat ng klase ng problema, malutas because of the blood of our Lord Jesus Christ. Pinakamarumi na kasalanan, kaya linisin dahil sa dugo na yan na banal. Nandito yan, yung dugo na yan. Habang tinakatipon, nandito yung dugo na yan. Kaya, una mong paniwalaan, the gospel of our Lord Jesus Christ. Siya'y namatay na dumalak ang dugo dahil sa iyo. Ikalawa, kilalang taong pagsisisi. Pagsisisi, ayaw mo na ng buhay na masama. Ayaw mo lang gumawa ng hindi kalooban ng mga Pinoon. Yung pagsisisi. Ikatatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bautismo, ulubog ka sa tubig. Yung tubig mamaya, pagbabautismo, na may sakit mamaya. Ito si nanay, nandito may sakit. Pagbautismo niya mamaya, pag-ahon niya, magaling na kayo. Sigurado yan. Hallelujah! Praise the Lord! Why? Because that water symbolizes the blood of Jesus Christ that was shed on Calvary 2,000 years ago. 2,000 taon nakalipas yung dugo na yan, nabuhos na yan. Napakabanal yan. Grabe kapangyarihan yan. Pag nilubog ka yan sa tubig, yung tubig na yan, nagiging dugo yan. Pag-ahon mo, magaling ka na. Patunayan yan mamaya, sin mami, para malaman ng mga, na malaman niya kayong pamilya na may Diyos talaga pala na nagmamahal sa tao. Kaya nanay, huwag kayong aalis agad. Magbabautismo kayo. Pag-ahon nyo mamaya, magaling na kayo. In Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! In the name of Jesus. Then, ikaapat, you receive the Spirit of our Lord Jesus Christ. Lahat na niwala sa gospel, may Spirit na lang yan. Kailangan mo lang padamihin. Yun lang po yun. Ay, panalangin mga baguhan. Sundi po yung panalangin. Yung ngayon na nakadalo. Doon sa upuan na po kayo. Sige, taas pong kamay para gagaling po kayo. Sundin yung panalangin ito. Nakilang Diyos sa langit, makapilan sa lahat. Malapilon. Malapilon Jesus. Ako pininiwala sa iyong ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos na nagkatawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Malapit ni Jesus. Linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Malapit noon, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pala ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Malapit ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos ang aking buhay. Panginoon at Hari ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen and amen.
Nagilang masalangit with the first prayer of the man of God, a beloved pastor. Tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin po kayong kasalanan, Malapinoon. Malapinoon, kami wala kaming kalakasan, mahina kami. Wala kaming kapangyarihan. Ipakita mo minsan lang pa sa aming bisita na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isulat niya ka ng palang sa ng buhay. Gawin silang tunay na Kristiyano. Lutasin mga problema, Panginoon kayong karamdaman. Aming bisita sa amin ito. Make her a real Christian, a Christian by heart, in deed and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na may sakit, ipataw ang kamay sa ulo. Manalangin na po tayo. Ang may problema, itaas ng dalawang kamay. Problema sa kabuhayan. Gusto ng Malapino ang pinagpala ka. Gusto Malapino malusog yung katawan. Pinagpala ka sa lampang. Yan, kalooban niya yan. Mahal. Kaya, ang kini natin, ang kaya magpangako. When He died on the cross of Calvary, tayo po'y tinubos na. Wala na tayo dyan. Mahal. Pero kaya kailangan na natin manampalataya at magsumikap. Dakilang masalangin sa unang dalayan mga pastor. Lahat na may sakit sa hapong ito, kami nanampalataya. Mamaya, wala na silang sakit, Malapino. Wala po kami kakayahan. Kami, tao lamang. Ngunit dahil kami ay nanampalataya sa iyo, ikaw nga ang Diyos na maparihan. Ibuhos mo minsan, ibaba mo yung kapangyarihan sa hapong ito, sa magkakataong ito. Pagalingin mo lahat na may sakit. Cancer, leukemia, kahit anong klase, panghina ng katawan, hallelujah, diabetes, stroke, any kind of sickness, Lord, pamagitan yung mga latay, pinagaling mo na kami. Heal them, O Lord, right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Bind you of Satan. Demons of sickness, cancer, stroke, diabetes, in the sickness in the body of the Christian and the new ones. In the name of Jesus, I command you, cast out from the children of God right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed. Be healed. In the name of Jesus. Mga kahirapan, lumayas ka sa anak ng Diyos. Mga problema, malutas ka ngayon. In Jesus' name. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the blood of Jesus. Dahil nanampalataya tayo ngayon. Dahil nanampalataya tayo, mahimala na ngayon na nangyayari sa buhay. Totoo yan. There is a miracle today because you believe the power of our Lord Jesus Christ. Bilang panampalataya na tayo ay pinagpala at pinagaling na sa problema natin. Taas natin kamay. Sumigil ito pinakamalakas. Hallelujah. Praise the Lord. Tatong beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you so much, sinamahal. Makabalik muna kayo sa upuan. Si nanay, huwag niyong paalisin na hindi niyo mautismuhan. Dahil mamaya, pag-ahon, magaling na siya. Purihin lang natin malapitan. Thank you, my dearest Jesus. Bago tayo dumako sa ating mga announcement, meron po tayong special offering. Minamahal, you give and give to the Lord, to the work of the Lord. Hindi po kayo malulugi habang tunutulong kayo sa gawain ng Malapinoon. Hindi po kayo malulugi. In giving, there is receiving. Hindi po nauwalan yung mga kaluluwa na mahilig magbigay. Malinaw sa bansulatan. Beloved Brother Bonnie Bitangkol. Yung ESO po natin. Amen. Praise the Lord. Tayo pong dumalangin minamahal. Dakila po namin Diyos, sama namin banal sa langit, sa pangalan mo po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po mahal na Panginoon sa pagbibigay ng aming pangangailangan, sa lahat ng iyong pagpapala sa amin.
At sa oras pong ito sa aming mga special offering, basbasan po amin Diyos, tanggapin mo po at patuloy ano man ang pangailangan sa inyong bahay-sambahan, patuloy pong ibigay amin Diyos. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, ayon po sa dalangin sa makapangyarang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Aking pumasdan, nagkalawagan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanagising pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanagising pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May iba pa rin po pala tayong kapatiran na bagong dating din galing sa ibang bansa. Welcome ko rin. Bukod kay Berabe and Praise the Father, may ibang kapatiran pa po tayo na bagong dating din. Welcome din po sa inyong lahat, mga kababalik laman sa Pilipinas na ating kapatiran na nandito kasama rin po natin. Welcome po. Welcome po lahat. Puri natin mga Pinoy. Tuloy-tuloy po ating palambahan dito. Tuwing Linggo, 9:30. Miyerkules, 1:00. Then, Biyernes, alas 9 ng gabi. Na mahal.
Tuloy-tuloy pa ating pinambahan. Titigil lang po tayo pag wala na tayo dito sa lupa. Pag bumalik Malapino, doon lang po titigil. Tuloy-tuloy pa ating pagsamba. Sa San Ildefonso, Bulacan, may gawin po tayo. Tuwing linggo, Merkules, saka Biyernes. Kaingin, mayroon tayong gawain tuwing Webes. Candaba, Pampanga, may gawin tayo tuwing Martes. Pwede natin na panoon. God bless you so much. Tayo tumayo namin na mahal sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Mancio Upper, tawagan natin sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Purihin natin, malapit. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher. Tayo po'y makaisang manalangin, mga minamahal. Opo, dakila ng palang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Pinoon, kami pinagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa tagumpay, mahal na Pinoon, ang panambahan sa araw na ito, mahal na Pinoon. At maraming salamat din po, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat bahagi, mahal na Pinoon. Maging sa pag-umpisa sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng mga joyful songs, solemn song, mahal na Pinoon. Sa pagpahayag, magpinagpalang buhay, mga patuot at salamat. Hallelujah. Maging sa pagbibigay, mahal na Pinoon. Na isang susi sa pagpapala, mahal pa sa pag-awitan, mga beloved choir, mahal na Pinoon. Higit sa lahat, pakinig, sa banal na salita na dinala sa nagpalang mga aral sa hapong ito, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, mahal na Pinoon. Kung paano kami dinako dito, na payapat ligtas, ganun din sa aming pag-uwi, mahal na pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Pinoon. Ilayo mo kami sa lahat makapamakan, aksidente, mahal na Pinoon. Paratingin mo ang bawat isa, mahal na Pinoon, sa kanilang tahanan, buong buot ligtas, mahal na Pinoon. Ang taglay-taglay, ang kagalakan sa mga puso. Sa una talangin, ginagalang mahal na Pastor Evangelist Willis sa Dalmida. Sa talangin sa matamis. Makapangyariang pangalan at mahal na Jesus. God bless you, Amen. minamahal. We love you so much. Others Jesus loves you more.